nais ko munang paalalahanan ng bawat isa sa atin na pangalagaan yung kanyang puso bago siya pumunta rito sa pagtitipon na ito. Ano yung naging layunin natin, ano yung naging purpose natin sa pagpunta natin dito. Pangalagaan natin ang ating mga puso sapagkat ang kaayusan ng ating mga puso ay kaayusan ng ating katawan. Ngunit ang kasiraan ng ating katawan ay hindi magiging kasiraan ng ating mga puso. Bakit pangalagaan natin ang ating mga puso? Sapagkat ito ang naglalaman ng pagmamahal kay Allah. Ito yung naglalaman ng pagmamahal natin sa ating mga magulang, pagmamahal natin sa lahat ng likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nasira ang puso ng bawat isa sa atin, sino pa ba ang makapag-aayos nito maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang gusto kong ipaliwanag, ibahagi sa inyo sa araw na ito, ad-dunya, ang mundong ito, fiha inkilab. Ang mundong ito ay nagbabago mula sa isang sitwasyon patungo sa isang sitwasyon. Min hinin ila hinin, nagbabago ang mundong ito sa oras patungo sa panibagong oras. Min hinin ila hin, ad-dunya tatagayyar min hinin ila hinin. Ang mundo ay nagbabago mula sa isang sitwasyon patungo sa panibagong sitwasyon at hindi natin kayang kontrolin yung sitwasyon na ito. Wa anta khuliqta fi hadhihi dunya, at ikaw ay nilikha sa mundong ito minar rahimi ila dunya wa minad dunya ila al-quburi thumma ila al-quburi ila al-akhirah thumma fil akhirati imma fin nari aw imma fil jannah. Ikaw ay bilang paglilipat, nagbabago ang sitwasyon ng tao sa mundong ito. Nilikha ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilagay ka sinasapupunan ng iyong mga magulang, pagtapos nilikha ka sa panibagong sitwasyon ang mundo. Pagtapos mo nilikha ni Allah sa mundong ito, nilagay ka sa panibagong sitwasyon ang loob ng libingan. Pagtapos mo sa loob ng libingan ang kabilang buhay. Pagtapos ng kabilang buhay, dalawa lamang ang paroroonan ng isang tao, wala ng pangatlo kung hindi ang paraiso ni Allah, kung hindi ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo dapat natin alalahanin, malaman na inuulit ko, nagbabago ang sitwasyon ng mundo. At sa mundong ito, nagbabago ang ating kalagayan. Wala kang makita sa mundong ito na nanatili ang isang tao sa kanyang kalagayan. Ahyanan, bukaun summa ilal ibtisami, summa ilal dahaki, summa ilal bukai. Minsan sa mundong ito, dahil sa pagbabago ng ating sitwasyon, minsan nakikita mong isang tao umiiyak. Pagtapos niya umiyak, ngumingiti. Pagtapos niya ngumiti, tatawa. Tapos babalik na naman siya sa pag-iyak sapagkat ang mundo ay hindi na nanatili sa isang sitwasyon. Wahyanan bukaun, summa bukaun, summa bukaun, summa bukaun, summa ba'da dhalika sa'adatun la tusaf. Minsan naman sa mundong ito, nanatili tayong umiiyak na inakala na natin wala nang darating sa ating kaligayahan, pero meron palang nag-aantay sa ating kaligayahan na hindi natin kayang ipaliwanag. Wa hakadhal insan. Ganito ang mga tao, ganito ang sitwasyon ng mga tao. Pero merong isang salita na kinatatakutan ko, kinatatakutan ninyo, kinatatakutan ng lahat ng tao. Kullul insani yakhafuna minha wa yakhafuna ay yanzuru ilayha wa yakhafuna ay yash'uru biha. Ang lahat ng likhain niyang natakot sa salitang ito. Muslim man siya, natakot siya sa salitang ito. Mananampalataya man siya, natakot siya sa salitang ito. Kahit mismo ang aking sarili, natakot ako sa salitang ito. Sino sa inyo ang hindi natakot sa salitang kalungkutan? Sino sa inyo ang hindi natakot sa salitang pag-aalala? Sino sa inyo ang hindi natakot sa salitang paglulumbay? Lahat tayo, wallahi, thumma wallah. Lahat tayo natakot sa kalungkutan. Natakot tayo sa pag-aalala. Natakot tayo sa paglulumbay. Pero gusto ko munang ibigay sa inyo ano ang pinagkaiba ng mga ito. Mal farqu bainal huzni wal ghammi wal hammi. Ano yung pinagkaiba ng kalungkutan, ng kapighatian at ng paglulumbay? Wal huznu, ang kalungkutan, ito yung mga bagay na pinapasok natin sa puso natin sa mga bagay na nangyari sinaunang panahon. Nasaktan ka noon, naalala mo siya ngayon.
Umiyak ka noon, naalala mo siya ngayon. Ito ay tinatawag nating kalungkutan. Yung mga bagay na nangyari noon, naalala mo siya ngayon, naapektuhan yung puso mo. At dahil sa kasakitan na iyong naramdaman, niluha ng iyong mga mata ang mga bagay na masakit na yon. Ano yung paglulumbay? Ang paglulumbay naman, ito yung salita na kinatatakutan mo ngayon sa panahon natin ngayon. Ang lahat na meron ka ngayon nangyari sa buhay mo, iyong kinatatakutan. Ano yung kakainin mo ngayon? Sino ang mamahalin mo ngayon? Ano ang gagawin mo ngayon? Paano ang araw mo ngayon? Ito yung paglulumbay. Ano naman algam? Ano naman ang pag-aalala? Ano yung pag-aalala? Yung pag-aalala naman, ito yung kinatatakutan natin na mangyari sa buhay natin na hindi pa siya dumarating. Yatawakka bihal qalb. Yung iniisip na ng puso natin sino yung ating mga kasama. Iniisip na ng puso natin ano ang paroroonan natin. Iniisip na ng puso natin kung ano ang mangyari sa kinabukasan natin. Wallahi qala azza wa jalla ata amrullahi fala tastajiluhu. Sinabi ni Allah, darating din ang lahat ng ipinangako sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wag na wag kayo magmamadali. Ang kalungkutan nagdaan na. Sinabi ni Dr. Aidil Qarni sa kanyang kitabo, La Tahzan, kung inyong naalala, huwag mo nang alalahanin ang mga nakaraan na. Hindi mo na may babalik ang sikat ng araw kahapon. Hindi mo na may babalik ang gatas na iyong kinuha mula sa iyong ina. Sapagkat ang kanakaraan ay tapos na, aral na lamang ang iyong nakuha. Kaya sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Ibratun li ulil albab. Ibratun li ulil albab. Bakit sinabi ni Allah ito ay paalala, ang Quran ay paalala sa mga taong meron silang pag-iisip? Ang mga sinaunang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, maraming kalungkutan, kapighatian, pag-aalala ang dumaan sa kanila. At ang isang mananampalataya, ibratun li ulil albab. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibratun li ulil albab, ito ay paalala, pagpapaalala sa mga taong mananampalataya. Kung ikaw ay nalulungkot ngayon, meron kang problema ngayon, mas malaki ang problema ng mga taong nagdaan na sa atin. Pero ang malaking katanungan, ano yung pinakamalaking sagot sa ating kalungkutan? Ano yung pinakamalaking sagot sa ating kapighatian? Ano yung pinakamalaking kasagutan sa ating pag-aalala? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inyong alalahanin itong salita. Bukas makalawa o kaya mamaya ito, kaya pagtapos kung magsalita dito, makakaramdam tayo ng kalungkutan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Inyong alalahanin itong salita ni Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Sino man ang tumalikod sa pag-aalala sa akin, sinabi ni Allah. Sino sa inyo ngayon, pagkising nyo kaninang umaga, naalala na si Allah? Sino sa atin ngayon, pagpunta niya ng lugar na ito, naalala na si Allah? Sino sa atin ngayon, paglabas ng kanyang bahay, sinabi niya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pag-aalala kay Allah, pero minsan ang ating sarili, hindi natin kayang gawin. Wa man a'rada an dhikri, sino man ang tumalikod sa pag-aalala kay Allah. Ano yung pinakamalalaking pag-aalala kay Allah? Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, bal naqulu qawlan kulliyan bi anna kulla ayatin fil Qur'ani mutadamminatun lit-tauhid wa shahidatun bihi. Ang pinakamalaking kasagutan sa iyong kalungkutan, sa aking kalungkutan, sinabi ni Ibnul Qayyim, basahin mo ang Quran sapagkat ito ay naglalaman ng tauhid ni Allah. Bagkus sinabi ni Ibnul Qayyim, bal naqulu qawlan kulliyan. Sabihin natin, sinabi ni Ibnul Qayyim, na ang lahat, bi anna kulla ayatin fil Qur'ani, na ang lahat ng Quran ay naglalaman ng tauhid, ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang tumalikod sa Quran ni Allah, tinalikuran niya ang tauhid. At sino man ang tumalikod sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan danka. Masikip ang kanyang pumuhay sa mundo nito, napakasikip ng ang kanyang dibdib, at lalong napakasikip ng kanyang pumuhay sa loob ng kanyang libingan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sino man ang tumalikod sa pag-aalala kay Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, meron nag-aantay sa kanyang masikip na buhay. Sinabi ng mga mufassirun, sinabi ng mga taong nagbibigay ng pagpapaliwanag ng Quran,
Adamu syarhi al-qulub. Kapag ang isang tao tumalikod sa tauhid, wallahi thumma wallah, kapag ang tao tumalikod sa Quran, nasa kanya ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, masikip ang kanyang puso. Nasa kanya ang lahat ng kaligayahan ng mundo, hindi pa rin siya magiging maligaya. Sapagkat sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا, sapagkat meron siyang masikip na buhay. Naam. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الثَّانِي, pangalawang bagay na dapat nating maalala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung ano naman ang gamot din sa kalungkutan, sa kapighatian, sa pag-aalala. Dapat natin maalala itong panalangin na ito. Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatik nasiyati biyadik. As'aluka bikulli ismin lak. Sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'asarta bi ala ilmil ghaibi indak. Anong ibig sabihin ng panalangin na ito? Allahumma inni abduk. Ya Allah, ako ay iyong alipin. Meron ba sa inyo dito hindi naging alipin ni Allah? Kapag nakilala mo ang iyong sarili na alipin ka ni Allah, makikilala mo si Allah na siya ang hari. Kapag nakilala mo ang iyong sarili na wala kang halaga sa mundong ito, makilala mo si Allah na siya ang pinakamakapangyarihan. Kapag nakilala mo ang iyong sarili na ikaw ay mahirap, makikilala mo si Allah na siya ang pinakamayaman. Kapag nakilala mo ang iyong sarili, marami kang kasalanan, makikilala mo si Allah na siya ang pinakamagpagpatawad ng lahat ng iyong kasalanan. Kilalanin mo ang iyong sarili, tapos kilalanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni abduka wabni abdik wabni amatik nasiyati biyadik. At ang lahat ng gawain ni alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi ka magkaroon ng kalungkutan, tanggapin mo ang tadhana ni Allah. Ang lahat ng iyong gawain ay likhain ni Allah. Ang lahat na nangyari sa iyong buhay ay likhain ni Allah. Minsan nakikita lamang ng ating mga mata na ito ay masama, pero nakatago pala dito ang kabutihan. Nasasaktan ka ngayon pero meron dyan nakatagong kabutihan. Umiyak ka ngayon pero meron pa dyan nakatagong kabutihan. Sapagkat ang lahat ng meron ang isang tao, meron siyang hangganan. Kapag tinignan ko ting liwanag, masasaktan ng aking mata, merong hangganan ng aking mata. Kapag inisip ko ang kabilang buhay, masasaktan yung aking pag-iisip, hindi ko kayang isipin ng kabilang buhay, may hangganan ng aking pag-iisip. Kapag inisip ko yung aking kinabukasan, masasaktan lamang ako sapagkat merong hangganan yung aking pag-iisip. At ang lahat din ng kaligayahan ay tinago ni Allah subhanahu wa ta'ala para din sa iyong kaligayahan. Hindi ka na maliging maligaya kapag nakita mo na ang kaligayahan sa iyong harapan. Pero tinago ni Allah subhanahu wa ta'ala para maging doble ang iyong kaligayahan. As'aluka bikulli ismin laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik. Paano mo kukunin yung pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala? Para matanggal ang iyong kalungkutan, tawagin mo siya sa pinakamaganda niyang pangalan. Kung kilala mo si Allah na maawain, sasabihin mo sa iyong sarili, ya Allah, kaawaan mo ako. Kung kilala mo si Allah, dhu quwwatil matin, na kilala mo si Allah na siya ang pinakamalakas, kilala mo ang iyong sarili na ikaw ay pinakamahina. Kung alam mo na si Allah ang mapagmahal, sa Kanya ka manghingi ng pagmamahal. Kilalanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala pamamagitan ng tauhid, makikilala mo ang iyong sarili. At sino man ang minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na niya kakailanganin ang pagmamahal ng mga likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito para kunin yung kanyang pagmamahal. At sino man ang minahal ni Allah, kalulugdaan ni Allah. At sino man ang kalugdaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aantay ang kanyang paraiso. Sammaytahu bihi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik. Naam. Itong panalangin na dapat nating malaman. Pangatlong bagay, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na matanggal ang iyong kalungkutan pamamagitan ng tauhid. Pamamagitan ng tauhid. Minsan nananalangin ka, pero hindi mo siya nakukuha. Ya Allah, bigyan mo ako ng maraming kayamanan, hindi mo nakuha. Ya Allah, bigyan mo ako ng pagmamahal ng mga tao, ginamit mo ang Islam para makuha ang pagmamahal ng tao, hindi mo nakuha.
Lumuluha na ang iyong mga mata, nasasaktan na ang iyong mga puso, nasasaktan na ang iyong damdamin, nananalangin ka pero bakit hindi mo nakuha? Tanungin mo ang iyong sarili, anong dahilan? Baka nangingibabaw yung pagmamahal mo sa bagay na iyon kaysa sa pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kang gustong kunin, manalangin kay Allah, pero dapat nangingibabaw pa rin yung pagmamahal mo kay Allah. Huwag mangibabaw yung pagmamahal mo sa bagay na iyong gusto. Panalangin ni Yunus alayhis salam na dapat nating malaman. Anong panalangin ni Yunus alayhis salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anong laman ng panalangin na yon? Ano ang sinabi ni Yunus alayhis salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naglalaman ito ng tauhid. Naglalaman ito ng kaisahan ni Allah. Anong sinabi ni Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus alayhis salam, alam niyo yung kwento ni Yunus alayhis salam, kinain siya ng malaking balyena. Napapaloob kay Yunus alayhis salam ang tatlong kadiliman. Unang kadiliman, ang kadiliman ng karagatan. Pangalawang kadiliman, kadiliman ng gabi. Pangatlong kadiliman, ang kadiliman ng tiyan ng balyena na nababalutan ng tatlong kadiliman. Pero noong nanalangin si Yunus alayhis salam pamamagitan ng tauhid, arja'allahu tabaraka wa ta'ala quwwatahu wa sihhatahu. Ibinalik ni Allah sa kanya ang kanyang kalakasan at ang kanyang kalusugan. Isipin niyo taong hindi kumain ng mahabang panahon. Ano yung kanyang panalangin? Dapat nating malaman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, wala nang karapat dapat sambahin maliban kay Allah, tauhid. Gaano kanyo kakilala si Allah? La ilaha illa anta, wala nang karapat dapat sambahin maliban kay Allah, tauhid. Subhanaka, nilinis niya si Allah, tauhid. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, at inamin niya sa kanyang sarili ang kanyang pagkakamali. Kilalanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinakadakilang Panginoon at aminin mo sa iyong sarili at kay Allah na ikaw ay nagkakamali. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, tatanggalin ni Allah ang iyong kalungkutan, ang aking kapighatian, ang lahat ng ating mga kalungkutan. Pang-apat na bagay na dapat nating malaman, ito na ang huli kong sasabihin. Dapat ninyong malaman kung ano ang tauhid. Sino sa atin ngayon ang nakakalam ng tauhid? Alam lang natin ang salitang tauhid, na ang tauhid, alhamdulillah. Pero ano ang ibig sabihin ng tauhid? Sino si Allah? Ano yung mga katangian ni Allah? Ano yung mga ayaw ni Allah? Ano yung mga gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tauhid. Sinabi ni Muhammad bin Tayzuri sa kanyang kitab at-Tauhid, sinabi niya, ad-dunya khuliqat li ajli at-tauhid. Ang mundong ito ay nilikha ni Allah dahil sa tauhid. At kapag tinanggal ni Allah, idza akhraja Allah tabaraka wa ta'ala at-tauhid min hadhihi ad-dunya sarat la qimata laha. Kapag tinanggal ni Allah ang tauhid, ang kaisan niya sa mundong ito, wala nang halaga ang mundo. Wal insanu khuliqa li ajli at-tauhid. At ang tao din ay nilikha ng dahil sa tauhid. At kapag tinanggal ng tao ang salitang tauhid mula sa kanyang puso, wala nang halaga ang kanyang buhay. Ang mundo kapag tinanggal ang tauhid, wala nang halaga ang mundo. Ang tao kapag tinanggal ng tao ang tauhid mula sa kanyang puso, wala nang halaga ang kanyang buhay. Sapagkat yun lamang ang dahilan bakit tayo nilikha ni Allah sa mundong ito. Kilalanin si Allah, at ito ang maging susi natin ng ating kaligayahan mula mundo hanggang kabilang buhay. Wa bihadzal qadar naktafi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.